Ihahainan ng DILG sa loob ng 5 araw ang suspension order laban kay Caloocan Mayor Recom Echeverry. Tiniyak naman ni Vice Mayor Egay Erice na aayusin niya ang problema sa GSIS remittances sa oras na maupo siyang acting mayor. Saksi si James Velasquez. Tila suportado man ang maraming nasasakupan. Sabi ng DILG, sa susunod na 5 araw ay patutupad na ang suspension order kay Caloocan Mayor Recom Echeverry. There is a process if he would like that this be not implemented. And that process requires that he goes court. Pag nagsabi yung korte, hindi. Pero until such time na wala akong order na ganyan, we will do. Pag natuloy si Vice Mayor Edgar Erice, ang pansamantalang tatayong alkalde ng lungsod. Handa ako mag-take over. At kung mag-take over ako, yung 7 taon mong hindi nasikaso, 6 na buwan, tatapusin ko yan problema sa GSIS. Pero agad niya nilinaw na hindi raw pag-upo sa pwestong ito ang dahilan kung bakit siya nagsampa ng kaso kontra sa dating running mate na siyang naging dahilan ng pagpapasuspende rito. Gusto lang ani ang mabigyang hustisya ang umano'y di pag-remit ng kontribusyon ng mahigit 3,000 empleyado ng City Hall sa GSIS. Kaya ako nagsampa ng kaso para protektahan ang interes ng libu-libong mga empleyado ng Caloocan City Government na binubusabos ng administrasyon ni Mayor Recom. Pero giit na Echeverry, bayad sila sa lahat ng utang mula pa noong 1997 sa GSIS at suportado raw ito ng mga dokumento. Ang nangyari dito, kami nagbabayad dahil nag-crash, nag-bug down yung systems computer nila. Hindi na i-post na bayad kami. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Isang babaeng pinagsasaksak at sinulog sa loob ng motel sa Pasig City. Hawak na ng mga pulis ang sospek at iniimbestigahan na rin ang motibo sa krimen. Saksi si Haji Rieta. Sa itsura pa lang ng kwartong ito sa isang motel sa Pasig kanina, mababakas na kung anong pinagdaanan ng babaeng natagpo ang patay rito kanina. Ang bangkay na inabutan ko pang inilalabas mula sa kwarto. Sunog ang likod ng bahagi ng ulo hanggang leeg at tadtad ng saksak. Sa pamamagitan ng kanyang ID, kinilala siya ng pulis na si Regine Fernandez, 20 anyos, at nagtrabaho sa isang hotel sa Cebu. Mabilis namang nadakip ang sospek na kinilalang si Reynaldo Camarce na siyang kasama raw ng biktima na nag-check-in. Umuusok pa raw kasi ang kwarto nila ng biktima nang mamatan umano siyang lumalabas ng silid. Nung lumabas na siya, tsaka namin nakita, umuusok. Nang mapansin ang usok, agad nilang pinasok ang kwarto at nang makita ang biktima, mabilis nilang pinaharang ang sospek sa tulong ng mga barangay official. Hawak na siya ng pulisya at posible raw makasuhan ng murder. Gayunman, iniimbestigahan pa raw nila kung anong motibo sa krimen. Ayaw muna natin mag-speculate. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang mga pulis sa mga kaanak ng biktima sa Cebu. Ako si Haji Rieta, ang inyong saksi. Sa sports saksi, talo na naman ang Philippine Ascal sa ikalawa nilang tune-up game laban sa koponan ng Bahrain. Naka 3 points ang Bahrain habang naka-1 goal lamang ang Ascals mula kay Chiefy Caligdong. Ang tune-up games ay bahagi pa rin ng paghahanda ng Ascal sa kanilang laban kontra Kuwait para sa ikalawang round ng 2014 FIFA World Cup qualifiers sa Sabado. Pinasisilip naman ng Philippine Football Federation sa ticket retailer na Ticket World ang record ng mga bentahan ng ticket para sa laban ng Philippine Ascals na gagawin sa bansa sa July 28. Nagrereklamo raw kasi ang ilang fans laban sa mga scalper na posibleng namakyaw daw ng mga ticket para maibenta ang mga ito ng mas mahal. Sa panayam ng GMA News Online, sinabi ng kinatawan ng Ticket World na nasunod naman daw ang patakaran na hanggang 10 ticket lang ang pwedeng bilhin kada transaksyon. Gayunman, pwede raw pumila uli ang buyer para bumili ng ticket. Samantala, porsigido ang ilang grupo na isulong ang pagsabatas ng Freedom of Information Bill. Sa mensahe ng grupong Bantay FOI, Sulong FOI, sinabi nila na kung walang freedom of information, mas dadami ang kurap at dadami ang mahirap. Layo ng panukalang batas na maging mas bukas sa publiko ang mga transaksyong pinapasok ng gobyerno. Umaasa ang grupo na magkakaroon na ito ng puwang sa pagbubukas ng second regular session ng 15th Congress, lalo pat karamihan sa nagtutulak ng panukala ay mga kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino. Babantayan namin. Will President Aquino finally express his clear and unequivocal support for the passage of the Freedom of Information Act in his SONA on July 25, 2011? Higit sa lahat, babantayan namin who will work to mangle, cripple, and crush the FOI bill.
Saksiyan sa aming pagbabalik. Jacket sa Japan may built-in ventilador. At sa showbiz saksi, Harry Potter star Emma Watson bibida sa movie adaptation ng Beauty and the Beast. Balitang hatid ng nag-iisang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.